Tinatamad na naman magluto si Boss Madam, kaya bibili na lang daw kami ng shawarma. Okay. Ang galing mo, ginamit mo na naman yung card ko. Siyempre. Oh. May sabaw noodles mo? Oo. Siyempre, nagpabili na nga rin ako kay Boss Madam ng buko juice at ng noodles para may sabaw naman. At tinantay ko na nga lang siya sa labas ng tindahan para kuhain nga yung resibo ng shawarma at ako na lang ang kukuha. Pero na tayo, wala na akong pera. Shawarma? A few moments later. Boss Madam, una ka lang umakyat dun sa taas para ipapark ko na lang muna to, tapos susunod na lang ako. Okay. Nice. Ayan mga boss, nagtagumpay na naman si Boss Madam kasi hindi na naman nga siya magluluto. Kaya ang saya-saya na naman niya, tingnan nyo nga napatingin pa siya bago umakyat ng hagdan. A little longer than a few minutes later. Boss Pogi, ba't ganun yung content mo? Bakit? Patingin nga. Napadaan nga ako dito sa Kapamilya Store sa Alsalama District para nga mag-grocery ng konti. Nang bigla ko nga ulit nakita si Kabayan. Mukhang okay na nga si Kabayan at nakalimutan na nga niya yung nangyaring scam sa kanya. Sabi ko nga sa kanya ay sumakay na siya dun sa sasakyan at ihahatid ko na nga siya dun sa bahay nila. Bago nga yun ay naisipan ko na nga siyang ibili ng shawarma para meron na silang kakainin nung kasama niya sa bahay. Shawarma? A few moments later. Nakarating na nga kami dito sa bahay na tinutuluyan ni Kabayan, nakikitara nga lang siya sa kaibigan niya. Kaya ang sabi ko, ibigay yung isang shawarma doon sa kaibigan niya. Okay. Ayun nga mga boss, hindi nga natin ini-expect na makakasalubong natin ulit si Kabayan. At least nga ay napasaya natin ulit siya, kasama nga rin yung kasama niya sa bahay. At sana nga ay mas lalong maging okay yung sitwasyon mo. Mag-iingat ka nga palagi, Kabayan.